Kasi tayo, mag-aaral. Nasa church ka pa, na nandito ka sa tapat na sana, na dito kung tinulakan lahat ng kaya nga ako nagpaplano na gusto ko mapunta sa Magallanes at the same time. Siguro magkaroon lang tayo ng parang services. Ngayon, kung sakaling na meron gagamitin ng Diyos dyan, tsaka pupunta rin si kailan pa ka? Ito minsan ito eh. Siya magpupulong. Kaya po ba? Bukas po ba o Tuesday? Ang sinasabi ko, gusto malapag kayo. Kami siguro rin. Malaman natin. Siguro, alam ko na lagi naman kami sa gusto ko ako ng kanya eh. Siguro, hindi na Diyos na sa bahay. Kasi, mas gusto kong kausap ko na ayoko na pulis. Takot ako sa pulis eh. Kaya, kahit na nagsasalita na rin siya, yung sasabihan, baliya, balito. Ano ko, Brad? Oo, talaga ko. Akala ko, babalito ako dito eh. Sabi, pulis na. Pero sa gusto ko ba, mato ako talaga ito. Hindi ko alam, ito pala. Talaga pala mo. Pinapatay sa Diyos. Pagkapatay na tayo sa Diyos, hindi naman pipigilan. Kaya yan, kahit tapos ko, alam, pulis na yan, nagtuturo pa yan sa school, nagtuturo pa sa mga pulis, lahat na lang, wala na alas pa naman yung pwede. Doon sa bahay. Meron na ano? Lahat na ba sa bahay? Pwede ka naman sa bahay. Nagkakandak po tayo ng, kung may availability lang po ako na oras, Bible study, yan, sa mga bahay po. Meron ka ba, naka-online ka nila? Meron po akong ministry na online. Yun. Online ministry. Kasi, bago pa lang siya rin. Ginagawa ko po yun kasi yung aking schedule, minsan wala akong time. Nire-record ko na lang po yung ministry. Pwede po siya. Kasi ang story nito. O kaya naman yung malalayong members, sa panahon kasi natin ngayon, ay mahal na gasolina. Papanoorin na lang yung sermon para... Kaya hindi ako makapagsalita. Napupunta ako sa Magallanes kasi ito mahal ng gasolina. Pwede mag-bike. Kaya, ano. Ngayon, ganito yun, Brad. Ako ay yung sinasabi mo naman, what you want out of what you studied. Yun, sinishare mo yung natuturo sa Panginoon. Dahil ang pinipresent natin is the truth. Yes po. Not ourselves. Kaya hindi yung sasabihin mo susunod kay siya. Mas sinusunod natin si Cristo. Kaya gusto ko sabihin, Brad, para ang bukas, yung tungkol sa Panginoon bilang Ama, pasalamat tayo kay Cristo kasi si Cristo mismo ang bumaba rito para lang sabihin sa atin na ang pinakamahirap natin katayo bilang isang makasalanan, siya mismo ang nagbayad na buhay na kasama natin at hindi niya inisip yung puro pagpapakasakit. Namatay siya sa pagpapakasakit, sa pagpapakahirap. Kaya ang isang mga ngaral, Abi, talagang sakripisyo niya. Pagpapakahirap niya. Ang ginagawa natin, hindi yung tayo ang gumagawa, hindi dahil sa Espiritu ng Diyos, nagagawa natin yung kaliwanag yan. Kasi kinakailangan, lahat na nakalagay sa Bible ng Espiritu. Pag-aaralan niya, pure Espiritu yan. Kaya ang isang Kristiyano, hindi pwede yung gano'n. Hindi yung dulo. Kaya kasabi ng mga kasulatan sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14, ang nakalagay dyan ay for the natural man, receive it na the Spirit. Because it is foolishness. Kaya yung mga tao na talagang natural. Pastor, pwede akong magbahagi after your sermon? Hindi ka lang sasama. Kasi yung binabanggit nyo, karugtong nung
Ano? Tama-tama karugtong ng Ganun ba? Sige. Kaya ito kahirapan tayo ng pastor, lalo na yung liwanag. Lagi meron tayong connection. Karugtong. karugtong na binabanggit Dati nyo. nga si Chris, meron. Yan ang gawa ng Meron Holy kong dala eh. Spirit. May dala to. Kaya dala nito po. May binabanggit niya, karugtong nasishare ka. Gawa ng Holy Spirit. Hindi, ganyan. Espiritu kasi. Kaya sabi ko nga sa iyo, hindi natin alam na testimony lang natin sa Christian. Na isa-share natin sa tao because God is good. Pero hindi yung ako yung marunong, ako yung sumilyo, ako gusto ginagawa ko to, dahil kaya ko to. Wala akong kaya. Kaya sabi ng banal na kasulatan, without me you can do nothing. Marami pa, ang dami-daming quotation sa Bible na kung aking ituturo, hindi tayong tao ang talagang may alam niya. Binibigay lang nito sa akin niya para makikwento natin siya. Ganun yung kasaysayan ng tao. Ang kasaysayan natin, nagiging maganda lang yan. Kapag ka nakita mo na nagbabago at nag-iiba yung mga maninaw mo sa buhay na yung dating iniisip mo masarap, ngayon hindi ka na masarap. Yung iniisip mo, mapapahama ka, ngayon hindi ka na mapapahama. Yung dati wala kang kasama, may kasama ka na. Tama ba yun? Kaya ito, nakakawa ko. Hinakit namin ngayon, may kasama ka. Si brother, kasama din po nila. Hindi. Hindi, bukod yan. Pagkabianes. Kaya siya. Kaya, ang point ko dito na ang father talaga isa lang only. All the father is yung pinakilala niya is anak. Don't ask in heaven. It's that hindi amayan ng iba. Kasi karamihan tayo, karamihan ng pastor, nabubuhay sa lupa. Kung ikaw talaga, Kristiyano, ang ipamumuhay mo makalaki. Kasi, katulad na pinaliliwanag ko sa iyo, pamumuhay sa Diyos siya. Hindi naman pamumuhay sa lupa yan. Ako giniba ko lahat yan, kaya binukwento ko bilang pastor. Yung buhay ko sa iyo, yung buhay ni Abraham, na iniwan ang lahat, iniwan ko rin ang lahat. Nag-depend na ako sa Panginoon. Kaya ito lahat ng sa akin, ay galing sa Diyos. Kaya anak ko, alam mo sabi ng anak ko, Papa ko yung nag-rap. Hindi kami nakapunta sa reality. Pero kaya-kaya ko, dahil may lupa ako malaki ito. 1992, lupa ako na ito. Tapos, nabuhay sila ng mahirap. Pinakita ko lang ito. Hindi ako ang susundin mo ng Diyos. Amen. Pangalawa, ang ibig ko sabihin siya, ginaya ko rin si Moses. Si Moses, sa halip na, hindi ba, hari-hari naman talaga ako sa Manila. Ikuwate, masyadya ko rin. Wala ko na rin. Nadya ako sa, nagtitira ako sa monumento, puro mga dress duty. Tapos, katakot ako ng alam kong gano'n ko pa rin. Ang kabarkada pa lang ko sa outstanding manager of the Philippines, yung manager ng Torque, sinaturata. Alam ko, narinig ko sa iyo. Ngayon, lahat ng mayayaman na halos, totoo niya kung pinuntakin lang ka, ano makanabinta ng lahat ng lupa. Wala kang kwenta ko. Pero pinakita ko, kahit kung paano pinakita ko sa tatay ko, pinakita ko sa pamilya na sasama, na ang pagsunod talaga sa Diyos. Talagang mabuhay ka huwag kang makasalanan. Kasi puro kasalanan ng laro. Halimbawa, lagi ka lang talo, away, ayoko na. Masakit eh. Alam din yung kasi sila sa akin ko. Hindi ba sila? Kaya ang point kayo, masalamat ka lang kasi ang member ko, ang kasama ko kaya masaya. Dito, nakikinig sa Diyos. Tapos meron pa tayong pulis. Nakakala nyo naman. Pastor po ako pa. Kaya hindi na tatapusin ko Ako ako. What I think is this, sinamahan ko si Moses, nakinig ako kay Noe, na pagka gumawa ka ng isang bagay, magpakamatay ka na sa paglilingkod. Naniwala ako kay David, na kahit na papatayin ka, bilang nakatakot-takot, pero hindi ka papatay, hindi mo papatay sa ulo. Tama, sir? Hindi ka magagalit. Pero mo si Absalom, nag-rebellion sa kanya. Pero hindi niya pinatay. Hindi niya. Binuhay niya pinit ka. Tago mo lang. Tapos, si Kualama, si Solomon naman, nagbinigyan ng Diyos ang katalimuhan, lahat, kayamanan.
Ang problema niya, ginamit niya sa sarili niya. Hindi na ginamit para sa Diyos. Sabi nga niya, ay, naku, mag-account tayo sa Diyos, dapat sa Diyos ko ba yung ginawa ito? Kaya nasira ang buhay niya, ang pakiramdam niya, naging masama rin na naging buhay niya. Pero sinabi niya lahat yun para maipaliwanag sa atin na ang tao talaga makapagsisisi ka. So yun lang. So manalangin na tayo. Panginoon, salamat po sa umaga nito na pabigyan mo kami ng buong panahon at biyaya at yung magiging Diyos mo sa taong ito. Pagamat kami, O Diyos, ay masasabi ko na nangangailangan kami, pero ikit nalalaman mo, Panginoon, kung anong aming kailangan. Yun ang aming pasasalamat sapagkat, Panginoon, nais mong maging maayos ang aming isip, pamumuhay. At Panginoon, yung magkaroon, Panginoon, ang takot sa iyo, pananampalataya sa iyo, pag-ibig sa iyo. Kaya dakilang Diyos, patuloy kong makilos ang Espiritu Santo sa amin. At nawa ang mga ginagawa niyo, Panginoon, lubos namin pinasasalamatan sa Pagod. Naunawaan namin, Lord, na mahalaga. Gawin namin, sundin namin ka, at makinig kami sa iyo, at mabuhay kami, Panginoon, sa pag-iingat. Sapagkat kami ay isang kami mo lang, Panginoon, laging sa iyo. Ikaw, Panginoon, ang kasama namin. At wala na, Panginoon, kami na naisip ang makasama, maliban sa iyo, Panginoon sa Kristo. Na sinabi mo nga, na kami ay mabubuhay ng pakailanman. Binigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Binigyan mo kami, Panginoon, ng pagpapagong buhay sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kasalanan. At higit sa lahat, mas naunawaan namin, Panginoon, ng pag-ibig mo. Na dakilan Diyos, mahal na mahal mo ang mga anak na nagiging sa iyo. Ang pag-ibig sa iyo, mga tao na nananampalataya sa iyo. Mga tao, Panginoon, na nais dakilan Diyos na mabuhay, na kasama. Pagkain ng iglesia nito, mula sa mga kasama namin ngayon. Huwag aming dalangin, Panginoon, sa matamis ang pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. So, kumawin lang tayo sa kawin. Pag-ulitin natin na ba? I know whom I believe. Bawala lang kaya. Gusto niyo ba yung to God be the glory? Yung ba? Alam mo ba yan? Apo. Inalasin mo yung Sige po. Tugad dito. okay, inalasin mo. Pero, ang to God be the glory, meron yata rin ka sa libro. Pero saka ito, pakita mo natin para po Wala po yata. Wala po siya pula. Wala po yata dyan sa... Wala po. Wala po. Sabayan na lang po natin yung hymn, no? Ay, yung ano. Sabayin na lang natin. Yung tono na lang. Hindi ako marunong magana, yung ganun-ganun eh. Yung ganun pa yan, nagaganon sa unahan. Susong leader. So, song lead, song lead. At marunong bumasa ng nota. To God be the glory. Ay, God be ano, the- 606? 606 pala, 606. Meron po, 606. Ay, hindi. To God, the Lord pala yun. Wala naman dyan. Sa page po. Meron po ano. Ang nang ko daw, alam ko mayroon din siya. Mayroon din. 73. Try ko mag-lead na, Pastor. Kahit hindi ako marunong. Kaya alam mo, Chris, si Mari Chris. Yes po. Bakit hindi pinalalanan ng Mari Chris? Experience tayo dito. Sama kita. Okay. Ready? Kita natin? Ito. Sige. To God be the glory, praises He hath done. So lovely the world that He gave us His Son. There is light, but not
Magandang umaga po sa atin mga kapatiran sa Panginoon. Sa International Baptist Church Maragondon. Po nagagalak sa Panginoon at pinahintulutan niya kami makarating ng aking mga anak dito sa dakong ito ng sambahan. At tunay nga po na dapat natin, sabi nga ng kanta, to God be the glory. Wala dapat ibang parangalan sa buhay na ito o sa iglesia, sa atin. Tayo naman ay mga alipin lamang. Tayo mga lingkod lang ng Diyos. Tayo dapat ay itinataas natin, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ngayon po, ang ating topic, sabi ko nga kanina, parang nanonood lang ng Netflix. Kung ikaw na nanonood ng Netflix, umabot tayo nilang oras, panonood. Siguro, hindi lang 3 hours pag may series ewan ko, kung nakaka-relate yung mga oldies natin, pero yun po kasi trending Dati po, nanonood tayo ng pelikula, mahaba na yung 10 Commandments, ilang oras po ba yun? Yung palabas na 10 Commandments, 3 hours po ba yun? Tama po ba ako? Ngayon po, mga series na pinapod natin, 3 hours. Per series lang. Isang araw, 2 araw, bago mo matapos yun. Kaya ko po naisip yun. Kanina, nakikinig ako sa mensahe ni Pastor. Sabi ko, yung binabagit ni Pastor, parang karugtong ng aking napag-aralan sa naihanda ba na pag-aralan. Sabi ko, tungkol sa Korinto. Hindi kaya coincidence yun o banal na espiritu nga na may gumagalaw sa ating kalagitnaan. At ito talakayin, ano nga ba ang pagiging alipin ng Panginoon? How to be a servant of the Most High, yung ating Panginoon Diyos. Kung pag-aralan natin yung kulturang Pilipino, pag-aralan naman natin siguro ito nung ating kayo mga high school, di ba? Aliping sa babahay, sa gigilid. Yung sinaunang panahon, para na tayo makarelate, no? May mga pinuno ng unang panahon, yung mga datu, mga, sultan, unang panahon. Dati sila makapangyarihan. Alam niyo bakit? Meron silang kayamanan. Sabi ko, ano nakikita mo kanila daw Nung araw, mga matanda natin, malalawak ang lupain nila. Ngayon po, subukan mong bumili ng per square meter kung magkano ngayon. Ang lupa ngayon, napakamahal po. Bukod pa yung mga tauhan, o sabihin natin, tagalaba, sa panahon natin ngayon, may katulong ka, may tagalaba ka, may tumutulong sa'yo. Napakahirap po yata mag-maintain ng isang, halimbawa itong building na ito, walang mag-maintain. Di po kailangan natin ng isang katuwang. Kanina nga po sa pinanggalingan ko pong lugar, tutuwa ko may members doon, sabi ko, akin na po, Pastor, ako na, nagkukusa, merong heart of benevolence, may pagtulong. Sabi ko, hindi ko ito inutusan, pero nagkukusa siyang, sabi ko, salamat sa Panginoon. At ayan ministry mo na sa Panginoon yan, yung ginagawa natin, sa abot na ating makakaya, ministry nyo na yon, hindi lang po yung nagsasalita si Pastor, marunong. Di po yun. Anything na may paglilingkod mo sa kapwa mo, hindi mo naman kailangan pagkalat yun, nalalaman po ng Diyos yun. Lalo na sa kapulisan, kung ilan na ba natulungan ko sa... sorry Lord ginawa niyo lang pala ako instrumento. Marami na po natulungan ang servant of public servants din sa labas, na hindi na kailangan ipaalam sa publiko. Kaya nga lang yung mga pogi points daw yun yung iba pinapaalam Pero... sa ating mga Kristiyano, alam naman natin na hindi na dapat natin ipaalam. Ang teksto po natin ay sa 1 Corinthians chapter 4 verse 10. Basahin po natin sa ating mga Biblia. Unang Korinto Kabanata 4 versikulo 10. Pakita na po natin. Babasahin ko po. Kami mga hangal alang-alang kay Kristo. 1 Corinthians chapter 4 verse 10. Okay po. Basahin ko para sa inyo sa Biblia ko po. Kami mga hangal alang-alang kay Kristo. Kayo na may marurunong dahil kay Kristo. May hina kami. Kayo na may malalakas. Hinahama kami. Kayo na may pinararangalan. Puri ng pagkabasa po. Puri ng Panginoong Jesus sa pagkabasa ng
Sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Alam naman natin background na story kung sino si San Pablo. Nung nasa Damascus, habang siya nangangabayo, atikas pa ni San Pablo noon ni Saul noon para sa relihiyong Judaismo, siya tagapatay. Patay lang naman ang mga mananampalataya ni Jesus. Kasi nananampalataya sila sa Old Covenant, yung Judaism. Kaya tingin nila sa Panginoong Jesus, mamumusong, lapastangan, lahat ng kumikilala sa namatay na si Kristo, naniniwala pa rin, patayin. Nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ng liwanag na yun, hanggang nahulog sa kabayo yun, nahulog siya. Nagsalita, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Alam naman natin ito'y pakiramdam kung mawalan ka ng bahagi ng katawan mo, nabulag siya. Alam nyo, kung kayo, siguro, kompletong tao, biglang nawalan ka ng mata, siguro mawawala na lahat sa'yo. So, parang nawala ako ng parte ng, nawala na ako paningin. Sinaktan siya ng Panginoon para ipalala sa kanya, tao ka lang. Diba? Doon siya natauhan. Kung hindi niya susundin ng Panginoon, ano bang mas worse na mangyayari sa kanya? Kaya nga po, nakinig si San Pablo. At ngayon, kung babasahin natin yung talata ngayon, tila ba nagpapakumbaba siya na sinasabi niya sa mga taga-Korinto na kung ano yung binibigay niya, siya ding magiging kawalan niya at magiging gain nila. Ating pambasahin, pagpatuloy po natin. Ang sulat ni San Pablo sa Iglesia ng Korinto ay naglalayong ituwid ang mga maling pananaw ng mga mananampalataya doon. Tandaan natin, ang kinakausap niya mga Kristiyano na po sa lugar ng Korinto. Tungkol sa paglilingkod. Kanino pa naglilingkod? Sa Panginoon. Ang ilang miyembro sa iglesia ay nagkaroon na ng kapalaluan. Ano po ba? Kaya ba sa mababang salita, kayabangan. At mataas na pagtingin sa kanilang sarili. Kaya ginamit ni San Pablo ang paghahambing sa pagitan ng mga apostol at ng mga taga-Korinto upang ipakita ang tunay na kalagayan ng isang alipin ng Panginoon. Pinapaliwanag niya, paano ba maging isang alipin ng Panginoon? Hindi ito sinasabi upang sila ay ipahiya, kundi upang sila ay matauhan at maituwid ang kanilang espiritual na kalagayan. Pwede pala yon. Kasi kinakausap dito taga-Korinto na taga mga Korinto, mananampalataya. Pwede pala yon. Mananampalataya ka na, pero materialistic or mayabang ka pa, nakamundo ka pa rin. Spiritual ka na dapat Mataas na dapat ang tingin mo, yung makalangit na Sabi, meron pala dito, nabasa ko dito. Yung mayabang daw, mapalalo daw. Ating pagpatuloy. Kasi applicable pa rin hanggang sa panahon natin ngayon Ang alipin ni Kristo ay nagiging mangmang sa paningin ng mundo. Totoo po ba yun? Nakita ng, yung hindi pa tayo Christian, tingnan natin. Ewan ko, yung iba siguro dito, pinanganak na Baptist or Christian na. Pero, yung iba siguro sa inyo, alam na nakapag-nakakita ng pastor, ayan naman si pastor. Ayan naman. Diba? Ang tingin sa pastor, kundi alipin, ano pa? Makulit. Ayan naman, dadalo na naman. Yeah. Sa mga Christian, ayun naman yung mga banal. Ayun naman yung mga Christian. May halong panlalait sa ating mga, sabi niyo nga pastor, nag-usap tayo nakaraang araw, binubuli. Binubuli tayo. Hindi lang tayo, yung mga anak natin. Sabi ko, suntukin mo, joke lang. Ayaw natin maging maras yung anak natin. Pero kaya nga natin pinag-aaral yan, kaya nga natin tinuturuan ng magbihis ng maayos siya, para hindi, loko-loko sa school. Pero dahil may espiritu tayo ni Kristo, na pananampalataya natin, nabubuli tayo ng mundo. Mangmang daw tayo. Parang mas magaling ako sa iyo. Mas mahusay ako sa buhay na ito. We are fools for Christ's sake, but ye are wise in Christ. Ito, tungkol naman sa ating mga pastor, ito nituring na mangmang ng sanlibutan dahil sa pangangaral ng tungkol kay Kristo. Bible ka. Siyempre, proud ka sa Bible, pero sila hindi proud sa'yo. Sa Bible mo. Mama ko nga, kwento ka ng kwento. Ma, ako ganito. Tahimik lang. Pero pag yung kwento ko tungkol sa mga achievement ko sa, proud na proud.
Ayun, honor ka, galing mo. Pero pagdating sa faith, tahimik. Ba't kaya ganoon? Hindi ko pa masasabi kasi inobserbahan ko lang din po yung mga bagong believer kung nasisiran. Ito, New Testament, bibigay ko sa New Testament. Proud na proud talaga siya. Dala niya yung New Testament niya. Kasi bagong Christian eh. Hindi na yung may Bible eh. Eh kaya nga lang po, ayan na yung mga tropa niya dati, mga ininom, mga, alam mo na, barkada niya, kakantsawan na ngayon siya. Doon niya na ma-realize na nakakahiya yata. Parang yun ang laban na natin. Hanggang sa ngayon po. Sa unang Korinto, kabanatay 1, versikulo 18, basahin po natin. 1 Corinthians 1:18. Alam niyo po, ang sinasabi ko kay pastor, sabi ko, tutulungan ko na lang po kayo, yung bahagi na lang po ng akin ay gospel, RO, kaya yung parang nagtuturo po ng doktrina, kasi nag-aral naman po ako sa Bible School. Kaya nga lang, hindi ko po maiwasan na talaga sermon talaga style po, kasi kagaya nito, parang kinumbig ako ng Lord na i-share to eh, kasi kaparehas ng sa Corinthians na binanggit niya ng huli po eh. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit, ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating naliligtas. Tandaan natin, proud tayo dito. Na may Kristo, na may tagapagligtas, nauunawaan natin to. Tayo lang ang nakakaunawa ng karunungan ng Diyos. Dahil binigyan tayo ng Espiritu. Samantala sa liputan, maniwala kayo, sa dami kong pinangaralan, sa subdivision, mahirap mayaman, may ginagawa ako eh. Ha? Anong dahilan? May sakit ako. O kaya naman, may nilalaban pa akong damit. O, alam niyo yun, hindi sa kanila ganun ka-importante to. Yung mensahe ni Kristo, yung pagkamatay ni Kristo sa krus. Pero hindi ko rin maunawa sa sarili ko, ba't ako amaze na amaze? Kasi nga po, tayo lahat, kung pares tayo ng Espiritu, siguro mag-usap tayo sa araw dito. Ewan ko lang kung hindi kayo makinig. Kasi bakit po? Proven and tested ko na. Lahat ng mga ngaral kong kausap, tiyuhin ko, mga ano na, Christian, maghapon kami nag-uusap, hindi kami nagsasawa. Kasi kami, gusto namin yung pinag-uusapan namin. Ewan ko lang, yung mga baby Christian lang siguro, ang nakinig siguro, kakainip. Iniisip nila yung, sa bagay, may kaayos naman dapat talaga, may oras, may ano. Kaya nga lang, yung espiritu talaga, di mo siya, tanghalian na pala ngayon. Dapat ay kamakain na. Eh alam niyo ba, sabi sa pag-aaral, sabi ng science, sabi ng ano, na yan, imbensyon lang naman. Yung pagkain natin sa tamang oras, umaga, tanghali, gabi, para kumita ang mga negosyante. Para bili ka ng bilhin pagkain. Anong resulta? Obesity. Anong resulta? Sakit. Pero dapat ang katawan natin ay inuuna talaga natin yung bagay sa taas. Iba nga nagpa-fasting pa eh. Tuloy natin. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay handang ituring na mangmang ng mundo alang-alang kay Kristo. Handa mong ipagpalit yung lahat para kay Kristo. Kahit magulang mo, kahit ano masasabihin niya, malalapit sa'yo, asawa mo. Hindi mo asawa, hindi ko asawa. Example lang yan. Kasi daw may iniinda siya. Bilang tao, naunawaan ko siya, pero bilang ako yung lingkod ng Diyos, dapat niya rin ako unawain na ako yung lingkod ng Diyos. Di ba po? May pagkakataon mismo, ang ating kapartner mismo, ang magiging hadlang na ginagamit. Pero, di dapat tayo magpapatinag doon. Ang alipin ni Kristo ay nagiging mahina sa paningin ng tao. Sa English, we are weak in their sight. Pero kanino tayo kaya malakas? Siguro, tataka ako eh, gumraduate ako daw ng ng diploma in Christian leadership. Tuntua ang mundo. Oh, gumraduate. Tuntua sila daw pag may achievement. Board exam, passer, board passer din po kasi ako eh. Di nila lang paghihirap kung bago ko naranasan yun. Bago ako nakapasa doon. Pero ako naiintindihan ko. Pero mas naunawaan ko, ano ba yung tinapos mo? Ano ba yan? Christian? Ano yun? Leadership? Hindi nila maunawaan ko ano yun. Sabi ko, paghahanda yung para maging servant ka. Maging alipin ka lang. Maging alipin ka lang. Ibig sabihin, nag-aaral ka ng matindi para maging alipin. Hindi nila maunawaan yun. Yung bagay na yun.
Dumataras tayo ng kahirapan, pag-uusig, pagtitiis sa gawain ng Panginoon. May mga bagay po sa trabaho ko, taliwas sa kagustuhan ng Diyos. Alam na mapapahamak ka, pero dahil sa nature ng trabaho ko, nagagawa kong hindi gawin yung ano ng Lord. Pero after nun, talagang nanalangin ako kay God. Lord, hindi ko gusto ginagawa ko. Tulungan niyo ako makawala dito. Kaya ako, hindi ako magtataka pag ako nilayo ng Diyos dito eh. Sa ganitong sitwasyon ko eh. Pag hindi ka para doon, iaano ko ng Diyos. Ayun na Diyos, nasa comfort zone ka eh. Sabi ng Diyos, ayoko dyan, nandiyan ka sa mga madali. Dadaling kita sa dapat kang dalhin. Agaya natin, may kanya-kanya tayong story, si Pastor, dinala tayo sa kung saan ayaw natin talaga. Dinala tayo sa lugar kung saan kagamit-gamit ka sa kaharian ng Diyos. Saan yon? Sabi nga ni Pastor, sa may hirap. Sa mga ayaw mo, puntahan. Siyempre, kung natural na tao, punta tayo sa mga sosyal, di ba? Punta tayo sa mga kalalakihan, alam natin yon. Gym, mga bikers tayo, yun, alam natin yon. Natanda na, pag Christian ka, sabi ko nga sa aralan ko po doon sa lugar ng Naig, sabi ko, tayo mag-banding naman sana, yung banding. Kasi nakalagay sa Bible, tuwing araw ng Sanlinggo, pero hindi natin alam yung mas malalim na ano. Araw-araw silang nagkakatipon. Araw-araw. Ibig sabihin po, tuwing may pagkakataon, nagkakatipon po sila. Kaya ito natutuwa ko minsan, dinadala ko minsan si Pastor. Sabi ko, fellowship yun. Yung iba nga, sa mga kalalakin, di ba, inom, alak, ganyan, tayo. Pero tayo binago na. Ang banding na ngayon natin, magtulungan sa bawat isa. Nahirapan ka dyan sa paglilinis, tulungan kita. Kung marunong ka sa karpintero, bigyan lang kita konting pamerita. Kung may pera, bayaran mo naman. Tinutulungan ka eh. Ibig sabihin, talagang tayo, dinesign talaga magkapatiran para maging masaya sa bawat isa. Hindi tayo maging masaya kasama ang mundo. Dapat nga, maingit ang mundo sa atin. Ang sweet naman ng mga yan, nagmamahalan. Di ba? Dapat naisip natin, yung mas close tayo, hindi yung mas close tayo sa ibang... Ako, dinagukan ako ng Lord eh. Totoo lang eh. Huwag kang maging komportable sa mga yan eh. Sabi ko, ba't yan ang mas close mo? Sabi sa ng Lord. Bigyan kita kayo ng tunay na senaryo na makikita mo. Tataliguran ka ng lahat. Para si Kristo, tinarider ni Judas. Di ba, Panginoon? Kasama niya si Judas. Kasama niya lagi. Ano nangyari sa bandang uli? Nagkakipitan. Iniwan siya. Ang unang nag-trader sa kanya si Judas, pero lahat naman, tumalikod naman din. Sabi natin, si Judas lang, hindi po. Lahat sila umalis din sa Panginoon. Si Simon Peter nga, sabi ni San Pedro hindi ko nakikilala. Hindi ko nakikilala. Sabi niya, makipagpatayan ako. Makipagpatayan pa raw. Yung dumating na yung kagipitan, yung tunay na problema, hindi niya napigilan, hindi ko po siya kilala. Ayun niya mamatay eh. Kaya po makikilala yung, sa pagsubok, dito makikilala yung tibay natin at karatagan bilang iglesia at bilang individual, bilang Kristiyano po. Ang mga miyembro po, inisip nila sila ay malakas at patagumpay sa buhay na ito. Dahil dito, nakakalimutan na magpakumbaba na sa Panginoon. Nung una, mahirap tayo, dumadalo tayo sa simbahan nung una. Siguro may iba sa atin, mahirap. Nung pinagpala ng Lord, nagkatrabaho na. Iniwan ng pastor, iniwan na ang simbahan, hindi na naalala ang gawain. Samantalang yun ang nagbigay sa kanya ng pagmamahal, nagbigay sa kanya ng pag-aaruga bilang nung hindi pa siya pinagpapala ng Panginoon. Tandaan natin, yung mga trabaho natin yan, yung kinikita yan, kung hindi ka binigyan ng Panginoon ng lakas, hindi ka magkakaroon. Sabihin mo, ako lang yung mayaman eh. Ako lang yung mayaman dito sa... May yabang ang tao eh, no? Ako lang bigay ng bigay dito sa gawain eh. Parang ako lang ang gumawa dito sa gawain. Hindi po. Buti nga ikaw nagbibigay kasi ikaw pinagpapala ka talaga. Di ba? Hindi magreklamo ko sa sarili mo, ba't ako lang ang nagtatrabaho dito? Buti nga nakakapagbigay ka. Kasi yung iba, walang trabaho, ibig sabihin, ikaw talaga pinagpapala ka. Ang alipin ni Kristo ay hinahamak ng sanlibutan. Tandaan natin yon. Expect the worst nga. Lagi tayong hahamakin ng... Kung hindi tayo pupuriin ng mundo. Oh, congratulations! May medal. Tuloy, marami nang natulungan ako. Hindi ko pinapaalam. Bawal ipaalam. Sabi ng salita ng Diyos, ang ginawa ng kanan, magpaalam sa
Yan ang prinsipyo Kristiyano. Sana sundin natin. Hinahamak at minamalit ng mundo dahil sa kanyang pananampalataya. Ngunit, laging alang-alang kay Kristo. Lagi nating isipin, alang-alang kay Kristo ang mga ginagawa nating sakripisyo. Minsan, hirap na hirap na ako. Ginagawa mo siguro para sa sarili mo yan. Kaya ka nahihirapan. Pero kung ginagawa mo para sa master mo, sa Lord mo, aliping walang kabuluhan ka. Kasi ginawa ka lang ng Diyos. Ang mga miyembro sa Korinto ay nais nilang igalang sila ng tao. Ha? Mas pinipili nila ang karangalan ng tao kaysa mga karangalan ng makita sila ng Diyos na talaga nasunod sa Diyos. Ang tunay na alipin ng Panginoon ay handang mawala ng dangal. Handaan yan. Sa mundo upang maparangalan si Kristo. Ang dami ngayon, no? Pastor, celebrity. George Gamboa. Tawag dito, sina Gary B. Valenciano. Mga sikat na, kasi makikinig ka naman talaga dun eh. Artista yan eh. Paano kung magsalita naman ay ordinaryong tao lang? Yung pulubi, magsalita na tungkol kay Kristo? Pakihinga kaya natin? Nagsusumikap, puro ko aral. Sabi ko, kulang pa itong bachelor's ko, dagdagan ko ng Master of Divinity, dagdagan ko ng mga kung ano, para lang pakinggan na kapwa ko kabaro. Kasi ng requirements eh. Magpapakahirap ako sa dunong para lang makinig sila. Pero hindi, turo ng Panginoon kasi, abutin mo yung sabi nga ni Pastor eh. Yung mga makasalanan, yung mga mahihirap. Kung maabot man sila ng Panginoon, glory to God. Pero ang focus natin dun sa yung mga hindi natin gusto. Kaya kami, sabi ko, hindi tayo magkakontra, Pastor. Kaya lang, dinadala lang ako dito. Kaya siguro, hindi naman ako magtatagal talaga dito. Pero babalik din po ako sa original, sabi ko. Na sa mga ordinaryong tao po. Tuloy po natin. Isang ilustrasyon sa inyo, di ba ngayon ano na ngayon? Anong puno, ano ngayon? Mangga po ba? Tama po ba ako? Di ba, per season, di ba? Kay Mito, ayan. Sa amin, mangga eh. Tutuwa ako sa mangga namin. Nakikita niyo po ba yung mangga namin? Parang nagpapasalamat sa akin at hindi ko siya pinutol. Kasi, pagbukas mo ng pinto, nakagano na yung mangga. Yung bunga, nakagano na. Sabi ko, ano ba to? Kumpos ng mangga. Sabi ko, yuko, gano'n. Sabi ko, hindi. Kinukuha na nga ng anak ko yung bunga eh. Sabi ko, nagpapasalamat siguro sa akin to kasi iniisip ko itong putulin eh. Kaya nga hindi ko pinuputol eh. Yung ibang puno ko sa bakuran, pinutol ko. Yung santol, ang dami kong puno doon eh na nakalikahan ko na po, tinanong ng magulang ko. Sabi ko sa santol, malit pa ako, namumunga ka lang, isa, dalawa. Sabi ko, anong pakinabang mo? Diba? Anong pakinabang mo? Ginawa ko, pinakinabangan ko po talaga. Kasi nag-renovate ako ng bahay. Pinaputol ko. Nang pinaputol ko yun, nakinabang ako doon sa katawan ng puno. Ginawa kong, may pakinabang ka na ngayon. Saka ako, maging maaliwalas na. Pero yung manggang namumunga, hindi ko magawa putulin. Kasi sayang ang bunga, sayang yung Yung po yung instruction natin, di ba, pag pinapatok pa ka ng mga bata ng tinelas, ng bato, di ba po? Pero nakita natin doon na isang puno na maraming bunga, yung sanga nito na nayuko. Tawaran tayo, kung tayo ay puno-puno ng Espiritu ng Diyos, kung tayo busog sa salita ng Diyos, araw-araw, talagang nabubuhay tayo sa Espiritu, yung malakad tayo sa Espiritu, ay wala pong makikita sa atin. Yung makamundo o yabang sa mundong ito. Dahil yung bigat ng bunga, yung ating yung ministry natin, sa ministry pa lang, ubos na oras mo eh. Gusto mo maglingkod ng maglingkod. Gusto mo mag-aral na mag-aral para may share. Wala ka na siguro oras para sa layo sa mundong ito. Gagawin mo yun. Samantalang ang punong walang bunga ay tuwid na tuwid, mataas. Talagang taas talagang siya. Puro forma. Puro palabas lang. Ngunit wala namang talagang pakinabang. Anong ibig sabihin po, yung taong walang Diyos, pakikita natin doon yung pagiging materialistic, yung buka ng boss niya, puro siya eh. Ako magaling. Ako mayaman, ako ganyan. Halimbawa, ako yung nagkabahay na ganito rin, o nakakapilya na ganito rin, sasabihin niya,
Dahil sa pagod ko to, dahil sa pinaghirapan ko ito, wala siyang mukhang bibig kundi sarili niya. Pero yung taong may spiritual, sabihin niya, hindi, dito sa akin. Bigay lahat to ng Diyos sa akin. Ano lang ako katiwala lang Nakikita natin, ibang-ibang Kristiyano po, saka mapagkumbaba po, masarap kasama. Ito po yung gusto nating mai-apply sa buhay natin, malapit tayo sa kapangyarihan. Ang tunay na lingkod ng Panginoon ay lalong nagpapakababa, habang siya ay lalong pinagpapala ng Diyos. Ngunit ang taong walang tunay na bunga sa espiritual ay kadalasang mataas ang tingin sa sarili. Anong mataas? Gusto niya, dakilain siya. Diyos nga si Kristo gagawing hari, ayaw niya Di ba po? Ito ang problema ng ilang taga-Korinto. Mataas ang tingin sa sarili, ngunit kulang sa kababaang loob. Maaring meron nang narinig the Word of God, maaring hindi naman magpakumbubag sundin ang Word of God. Tama po ba? Maraming may alam ng Bible. Mahirap gawin. Kagaya ibigin ng iyong kaaway, maging maamo. Kasi kung maging maamo ka, sabi ng Biblia, mamanahin mo yung lupa. Tama po ba ako? Pagpapalain ka talaga, hindi mo na kailangan prosperity gospel, mangaral ka ng mayaman tayo, magpakayaman tayo. Hindi nyo na kailangan nyo. Kasi may prinsipyo ang Biblia kung paano ka pagpapalain. Unahin mo ang kanyang arian at idadagdag sa'yo ang mga bagay na dapat. Unahin mo lang siya. Ang mensahe ni San Pablo ay nagpapakita ng tunay na larawan ng isang alipin ng Panginoon. Ang tapat na lingkod ni Kristo ay handang ituring na siya ay mangmang, maging mahina at handang hamakin ng mundo. Basta maparangalan lamang ang naging isang hari, ang Panginoon. Samantalang ang mga mananampalatayang hindi nakakaunawa ng kanyang kalagayan ay madaling magmataas. Pwede ba yun? Makakahalo natin dito, mga ganun pa? Pwede yun. Kasi taga-Korinto nga nabasa ko Christian mapagmataas pa rin. Mapagpalalo pa rin. Kaya ang hamon sa atin, maging tapat tayo bilang alipin ni Kristo. Handang magpakumbaba, kagaya ni San Pablo. Kaya siya nakapangaral sa taga-Korinto, ginawa niya po sarili niya example po. At nawa, napagpala po tayo ng salita ng Panginoon, tayo pong lahat ay alipin lang ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa kanya po ang kadakilaan. Amen, amen. Yun lang po. Daming ibig na. Ibig tayo. Pwede tayo na. Para sa ating pagkakalala, baka tayo tayo ito. May sinabi tayo ng aming pag-thank you, Lord. Pag-thank you, Lord. Thank you, Lord. Thy great salvation. Okay, hindi natin kasi. Kaya tayo. Thank you, Lord. Hindi. Kulong. Kulong. Kulong.
hopefully, ay lalo na Bago din sa mga mama. Bago din yan. okay, kung Panginoon, kasi sa akin kasi, talaga yung problema ko, gusto ko talaga na-share sa akin. Kasi hindi na lang ako problema na hindi alam ko ang Panginoon ay mahal. Kaya sa aking buhay, ito na lang aking mga bagay-bagay na gusto ko mapaano sa buhay, gusto ko mapaano sa buhay, gusto ko yung mangyari ito, tulad yan. Lahat ng bagay dito nangyari ito sa kalooban ko na nagkaroon dito ng gawain, nagkaroon ng kasama. Isa-isa natin namin ang aming marami na walang imposible sa Diyos. Pinunod ko siya at nag-iinitinisita natin, pero ang pagkatawag sa kanya ng Panginoon ay talagang pinagbibigan. Ay dyan pinawang bahagi ng buhay ka talaga na si Kristo ang talaga si Kristo. Kaya mananagaling lang naman kung ano ba lang yung naisin ang Panginoon ay kung tayo si Kristo ang mayroong salamat at iwala tayo kung sinasabi ng pastor. Bali pastor na rin siya, pinipipray nga natin na maging siya. Yung bakit naman na maging chaplain, na official chaplain, kaya hopefully bigay na po sa mga kalusuran. At sinahayan tayo ng mga gawa nila. Tapos sila sa akin tayo. Kaya nagagawa ng mga ating tipo ito na talagang marami pa gagawin na ito sa buhay natin. Hindi lang natin lahat, pero gusto natin na natin tayo gusto sa kanya na kung anong pagagawa namin sa atin, o ano ba ng bagay na Panginoon na pag-ulit tayo. Kanina nga yung napapaliwanag ko talaga yun sa sinabi sa mga tao sa pagkakaroon ng isa. O ano mga namin, meron tayo. Pero salamat sa bilasa ni Pastor na ang tratangian talaga ng mga anak ng Diyos ay sa Iglesia. Sa Iglesia kayo na ating nagsasama-sama. Narapan na yung tipo ito sa buong pagkakaroon tayo ng siya para nagsasama-sama. Kaya kasi gano'n, pero yung pagkakaisa sa Kristo, yung banding ng unity in the Spirit, sabi ko sa Jesus at nakakalas ng kasi sa Panginoon sa Kristo ay talagang in-address tayo talaga nito ng isang araw. Yung isang araw lahat na kaya na lang tayo, ibigay yung para sa mga sarili, yung nais pa. Hindi sa Diyos, wala pa natin yung sasabihin sa Diyos, malagi na lang natin, malagi na lang tayo. Nagpupuli kami, Panginoon sa pagkakang mga pangaral, ay hindi nagagaling Panginoon sa pagkakang ng tao. Hindi nagagaling sa kasalituhan, hindi nagagaling sa mga application. Because we live in this world. But rather, Lord, ang nalalaman lang namin ng gawin ng Espiritu sa atin. Yung pagbibigay sa akin doon ng guide, pagbibigay sa akin doon ng blessing, comfort, Holy Spirit, ang naging Panginoon, yung direction ng life. At Panginoon, pagkakalit ng Espiritu sa buhay natin. Thank you because, Lord, pinakas namin, ngayon ay napagitala namin, mas mahalaga ng Espiritu. Nabigay ng tulong ng Espiritu sa buhay. Kaya Panginoon, ngayon, inaaring Panginoon, na ang pagkakalit ng buhay sa Panginoon, sa ikaw, nawa sa dito sa kanila, sa kanilang buhay, sa kanilang pangailangan, sa kanilang kalagayan, sa kanilang pamilya. Panginoon, para Panginoon, meron lang mga naisip desire doon na makita nila kung paano Panginoon na yung gumagawa ng mga iba't ibang mga bagay sa buhay ng isang tao. Magagawa ng buhay kami ngayon sa Diyos. Nasabi mo na, we would like to pray, always my God. Na lagi ka mong sigusulit ako na ayos ka mo at inaari mo na dito ka sa Diyos. Kaya yung aming manananayan ko, ikaw, mga po ka ng mga talahi, at ay mag-dermitis, Panginoon, yung kanilang mga kasali, dahil natin ang mga karamdaman ko.
Please do that. At kayo din, Panginoon, financially, pinatataputan o pagkaman. Lord, we ask Lord God, na Panginoon, please bless this church, bless this people. Sa bilang Diyos, hindi namin pakumahin sila sa pananampalataya at patuloy na makita nila ang kailangan ng isang tao. Nagpupuri at nagbibigay ng parangal, nagbibigay ng mga bagay, Panginoon, na kinasisya mo, kinagagalak mo rin naman, Panginoon. Kaya yung Panginoon kami ay lagi magsaya, lagi magpuri sa pangalan mo. Kaya Panginoon, thank you for all you do, more than ever. Salamat sa Panginoon, hinihilig ko lagi ang pinagpapala mo, ang inuturuan mo kami, pinag-ibigay mo, at kami kinala sa Espiritu. Kaya Panginoon, salamat po sa nagsalita, at kayo din sa presence with other Christian Muslims, at mga bagay dito na kasama namin ngayon. Lord, these are all important to us. Allowing me to be better to do, at yung Panginoon kung paano lagi iniluso sa amin. Mag-isa ako pagkakalay lahat na namin binigay sa iyo. Panginoon, salamat sa pagpahagi ko, Panginoon, na hindi lamang yung aming Panginoon pagkatao, kundi Panginoon, yung pagpapalaman mo na sa iyo namin punta na namin. Sa iyo naman, Panginoon, itulungan namin na lahat sa amin. Kaya thank you so much, for this is a living testimony of God, that everything that we receive, everything that we got from you alone, lubos namin, Panginoon, pinaaring to share. And, oh God, lahat ng aming katututuan sa buhay, thank you so much, na may paliwanag din namin sa mga share namin to others, that it is so much blessing of that prayer. Kaya na sinabi mo na, blessed are the men who comes in the name of God. Thank you, Lord, for this church. Bless us as we depart, at maging aming Panginoon na ginawa yung aming pag-aari kayo, aming Panginoon. Lahat ng ginawa ito, we would like to give you all the honor and the praise. Kaya Panginoon, sa pagkataas mo ng kamay, hindi wala pa doon natin dito, ihilig ko namin gawin, dahil ang basbas, at benepisyo sa aming lahat, maliwanagin naman ang gusto namin, masahin ang pagkikita sa at ang pagkikisa ng Santo Espiritu. Ngayon, hanggang magpakailanman, kahit lahat, ay sama-sama magpuri at sabihin sa kanya ngayon. Amen. 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 Amen.